Hello po sa inyo guys. Welcome back to my channel video. Kung maalala nyo po guys, ito po yung ating pinol wave na DT125. At dahil po ito ay nag-New Year, hindi naman po nasira yung ating full wave. At ang tatalakayin po natin ditong sira ay hindi po masipa itong Yamaha DT125. Dahil nirev po ito ng napakalakas noong New Year. Siyempre guys, pagbibigyan po natin yung may-ari nito, sinabi po niya na baka po walang langis ang makina, pero meron naman po langis ang makina. Dahil guys, pagkabukod po ang langis ng makina nito sa piston at connecting rod. Ang dumadaloy po sa piston at connecting rod ay tuti at gasolina. Ang sa makina po nito, ang dumadaloy lang po ay sa transmission, clutch housing, ay yung langis niya. Dahil may langis pa po ito, tinitiyak po natin wala ito sa transmission. Pinagbigyan ko lang po yung may-ari nito at baka po kalay naubusan yung langis. Dahil sa sobrang lakas po ng revolution nung kanyang anak, nasira po itong DT125. At ang kakalasin natin dito guys, bababa natin to sa body. Pero titingnan muna natin itong block. Bago natin ibaba, ang unang kakalasin nyo dito ay cylinder, tambutso, at check upin natin kung anong sira muna nito. At shoutout muna tayo. Shoutout sa iyo, Leo Bulataw. At shoutout sa iyo, Isles TV. At syempre sa Palapaan Motors, Moy Moy, shoutout sa iyo ng marami. And syempre sa aking manager, shoutout po sa inyo, Braven Umali. At syempre sa anak mo na laging sumusuporta sa aking video, Huxley Inigo, shoutout sa iyo. At shoutout sa iyo, Roniel Dorado. Maraming salamat po sa pagsuporta ng aking mga video. At God bless po sa inyong lahat. At yan guys, tatanggalin nyo na yung cylinder head. At yan guys, nakita na natin, nasa ibabaw ng piston, ang piston pin. Umalsa na ito sa sobrang kalakasan ng impact ng piston at revolution. Yan guys, makikita nyo yung pin, yung piston pin, umalsa na sa ibabaw ng piston. At yan guys, tatanggalin natin yung tornilyo ng block and carburetor. Syempre guys, para maliwalas yung pagkakalas natin, tatanggalin natin tong induction. Ang tawag guys dito ay induction. At ito po ay, kung tawagin po ng iba, ay turbo. At syempre guys, hindi nyo makakalas tong block kung hindi nyo tatanggalin yung clutch cable. Dahil kasama po yung clutch cable sa block, tatanggalin nyo muna yung clutch cable. At ang tornilyo po ng block niya ay 14. Mga nut na 14 lang po yun. At dahil hindi po mahugot itong piston, ibababa na lang natin to guys sa body. Dahil hindi naman ito maaaring hindi overhaul. Dahil nalaglag na yung mga piston niya at piston pin sa ilalim. Umangat lang siya ng bagya pero hindi mahugot. Ang gagawin natin dito, ibababa natin sa body. At yun guys, pinukpok na lang namin itong piston para lumabas. Dahil papalitan na rin naman to. At yan guys, wasak na wasak yung kanyang piston sa sobrang kalakasan ng revolution. At tatanggalin yung kambyo. Syempre kicker.
And guys, kung mapapansin nyo po yung piston sa piston ring, kumapit na siya. At kakalasin nyo po dito ay clutch housing. And guys, kalasin nyo yung tornilyo ng clutch hub. At saka nyo tanggalin yung clutch bush. At dahil nakalak yung nut niya at may washer siya, tanggalin nyo yung pagkakalak. At gagamit po tayo dito ng 22 socket. At pagkatanggal nyo yun, tatanggalin nyo na itong clutch hub. Kasama na yung kanyang clutch lining. 6 po yung kanyang clutch lining. May washer and clutch housing. At i-revis na rin po natin itong clutch housing dahil kalug na rin po ito. May washer sa clutch housing. And tanggalin nyo yung kicker. At gagamit tayo ng circlip dito sa idle gear. At may washer siyang magkabilaan. Magkatulad lang naman yung washer. Saka nyo tatanggalin yung ehe ng kambyo. At meron po siyang busing sa kambyo, guys. At napakahalaga po nito. Kailangan po hindi mawawala yung, kasi hindi po kakambyo itong DT na to pagka nawala yung busing na yon. Siyempre guys, kaya hindi nyo matatanggal tong arm ng kambyo dahil meron siyang C-lock. At yan guys, saka nyo kakalasin to ng buo. Maproseso din po tong DT. Kaya, kailangan guys, alam nyo yung pagkakalas nito. And syempre, kailangan din kalasin tong stopper ng oil seal. At papalitan na natin to ng oil seal. At saka nyo kakalasin tong pinion gear. Yan, may washer sa pinion gear. At meron din siyang parallel na kunya. And busing. And syempre, dito naman tayo sa left side. Yan guys, kung gusto nyo makita tong part 2 na to, ito po muna ay part 1.
At kung bago ka pa lang sa aking video, subscribe na at huwag mo kakalimutang pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa ating video. At mapanood mo yung lagi nating and guys, kabit nyo muna yung nut ng sprocket para madali yung maluwagan ang center. At saka nyo ilalagay din tong nut ng sigunyal or magneto para madaling lumabas. At yan guys, nakita na natin yung mga transmission. At meron siya ditong tatlong shifting cam. At ituturo ko po sa inyo yung pagkakabit ng ating shifting cam. At yan guys, dahil na nagkaroon ng tatal yung kanyang connecting rod, papapalitan na rin natin to ng bago. At lilinisin muna natin to. At hanggang dito na lang tayo guys. Maraming salamat sa inyong lahat. At pare-rebore muna natin tong block. At intayin nyo na lang po itong part 2. At yan guys, yan yung kanyang mga pyesa. Kinakailangan natin itong linisin na mabuti. At maraming salamat sa inyo. God bless all.